Noong June 2021, isang debotong Kristiyano ang bigla na lang naglaho na parang bula sa London. Nang hindi man lang nagpapaalam kahit kanino, pare-parehong nagtaka at nag-alala ang kanyang mga kaibigan dahil hindi naman iyon normal ayon sa pagkakakilala nila dito. At nang nagsimula na ang investigasyon, sinundan nila ang mga nakakakilabot na surveillance footage kung saan dinala sila nito sa isang walang awang killer. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. At ngayon, simulan na natin ang kwentuhan. Dumako naman tayo sa bansa ng United Kingdom kung saan sa malaking bayan ng Wembley sa London, matatagpuan mo doon ang tahanan ng 67 years old na si Mi Kwen Chong o mas kilala sa palayaw na Deborah. Siya ay ipinanganak at lumaki sa Kuala Lumpur, Malaysia, pero lumipat ito sa United Kingdom noong taong 2004. Habang nakatira sa Wembley, ibinahagi ni Deborah ang kanyang 2 palapag na tahanan sa Chaplin Road sa isang lodger na walang bayad at ito ang naging kasama niya sa bahay sa loob ng ilang taon. Si Deborah ay membro din ng kongregasyon ng Emmanuel Center Church sa Edgware na mga nasa halos 10 kilometro ang layo mula sa kanyang tahanan. At bilang isang debotong Kristiyano, regular itong umaattend ng mga misa at iba pang mga aktibidad sa simbahan. Ang kanyang mga kapitbahay ay mailalarawan si Deborah bilang isang kakaiba pero masayahin at mabait namang tao. Madalas daw itong dumadalaw sa kanilang mga bahay para makipag-inuman ng tsaa at makipag-usap. Kapag ito naman ay nasa bahay niya, palagi mo itong maririnig na kumakanta ng iba't ibang musika na kadalasan ay mga kantang pangsimbahan. Bilang aktibong miyembro din ng kanyang relihiyon, marami na itong nakakasalamuhang tao sa loob ng ilang taon at iyon ay nakatulong sa kanya upang mapalapit pa sa lokal na komunidad ng Wembley. Dahil din sa extrovert na personalidad ni Deborah, karamihan sa mga nakikilala niya ay nagiging malapit niyang kaibigan. Ngayon, bagaman mukhang meron siyang masayang buhay, hindi lahat ng bagay sa buhay niya ay masasabi mong maayos. Dahil sa kasamaang palad, humaharap din ito sa iilang mental health issues at siya ay na-diagnose ng paranoid schizophrenia at acute stress. Pero kahit wala siyang kapamilya na nakatira malapit sa kanya, maswerte naman itong napapaligiran ng mga taong maaasahan niya kagaya na lamang ng kasama nito sa bahay at mga kaibigan sa simbahan. Isa sa mga taong iyon ay ang 38-year-old na kamiyembro niya na nagngangalang Gemma Mitchell. Si Gemma ay dating nakatira sa Australia ng 7 taon habang nagtatrabaho bilang osteopath at bumalik ito sa UK ng taong 2015. Siya ay mula rin sa isang mayamang pamilya kung saan ito ay naka-homeschool ng ilang taon bago siya nag-enroll sa King's College London at nagtapos ng may degree sa Human Sciences at isang course sa Experimental Anatomy. Nag-post pa nga ito sa isang website na siya ay eksperto pagdating sa kahit anong subject related sa anatomy, genetics at pag-dissect ng katawan ng tao. Bilang ang kanyang ina ay dating nagtatrabaho sa British Foreign Office sa Australia, nagkaroon ng malaking income ang kanilang pamilya na nakapagpatayo pa nga sila ng bahay sa London na nagkakahalaga ng tinatayang 4 million pounds o mga nasa 275.8 million pesos. Sa kasamaang palad, humarap din sila sa mga ilang pagsubok sa buhay kung saan nagkaroon ng problema sa pera ang kanilang pamilya. Kaya medyo napabayaan na ang kanilang bahay di kalaunan na nangangailangan na rin itong ipaayos. Ngayon, bagaman may magandang trabaho si Gemma sa Australia bilang osteopath, hindi naman siya pwedeng mag-practice ng ganoon sa UK dahil sa pagkakaiba ng requirements ng dalawang bansa. Kaya pagkabalik nito sa London, wala itong naging trabaho. Dahil doon, nagpasya itong tumira muna sa bahay ng pamilya nila sa Brent kung saan kasalukuyan ding naninirahan ang kanyang ina at kapatid. Pero sa kabila ng libreng tirahan,
Nahirapan pa din ito dahil ang mga kwarto doon ay puno ng mga sira-sirang kagamitan at basura na halos hindi na ito mabuksan. Marami ding nagkalat ng mga box at maleta, freezers na puno ng pagkain, lumang higaan at mga construction materials na nagkalat kahit saan. Ang kanilang kusina naman ay napakadumi din kung saan maraming naiwang nabubulok na pagkain sa ibabaw ng stove. Ang second floor naman ng bahay ay under renovation pero ang kisame ay hindi pa tapos at wala rin itong bubong. Habang ang banyo naman ay sira-sira din at kailangan ng ayusin. Kaya kung titingnan mo, parang hindi talaga ito kaaya-ayang tirhan. Pero sa kabila noon, kinakailangan yung tiisin ni Gemma habang naghahanap din ng kanyang mapagkakakitaan. Kinokonsidera ni Gemma ang sarili bilang isang debotong Kristiyano at nagtagpo ang landas nila ni Deborah pagkatapos magkakilala ng dalawa sa simbahan noong August 2020. Nang naging malapit pa siya kay Deborah, inalok niya ito ng serbisyong bilang isang spiritual healer upang tulungan daw itong labanan ang kanyang mental health conditions. Ngayon, obvious naman na hindi iyon ang tamang gamot para sa sakit ni Deborah, lalo na at ang schizophrenia niya ay mukhang lumalala pa na kinakailangan na nga siyang resetahan ng doktor ng mas malakas na gamot. Tagsibol ng taong 2021, ang mga taong nakapalibot sa kanya ay napansin na ito ay naging mas maramdamin at madaling nagiging mainitin ang ulo. At ng mga nakaraang buwan, naging obsessed daw ito kina Prince Charles at Boris Johnson. Isa yung nakakalungkot na kwento kung talagang titingnan mo dahil sa isip ni Deborah, may parasocial relationship ito kay Prince Charles at naniniwala siya na makakausap niya ito sa pamamagitan ng YouTube videos. Kadalasan, kapag naghahanda ito ng hapunan, nag-aayos din siya ng plato para kina Prince Charles at Boris Johnson na para bang sila ay bigla na lang darating doon. At pagkatapos nito magpadala ng maraming kakaibang sulat sa dalawa, may gumawa na ng mental health referral. Ito ay ipinasok sa isang mental health care facility kung saan nanatili siya doon ng mga 2 linggo at binigyan din ito ng bagong gamot. Bagaman hindi niya ito gustong inumin ng simula, nakumbinsi naman ito ng kanyang mga kaibigan sa huli na makakabuti iyon sa kanya. Pagkatapos noon, halos bumalik naman sa normal ang buhay ni Deborah at sabik pa nga ito sa darating na summer. Ngunit sa kasamaang palad, mukhang hindi na niya ito makikita dahil noong June 11, 2021, bigla na lang itong naglaho. Nang araw ng Biyernes na iyon, ang kanyang kasama sa bahay ay naalarma nang hindi niya na ito makita o makontak man lang. At dahil wala sa mabuting kondisyon ang isip nito, alam niyang mas nakakabuti na ipaalam ito agad sa mga otoridad. Ayon sa kasama niya sa bahay, huling nakita niya si Deborah nang nakaraang araw lang kaya sigurado ito na hindi pa ito nakakalayo masyado o planong lumayo ng matagal. May surveillance footage din noong June 9, 2021 na nagkukumpirma nun kung saan makikita mo si Deborah na naglalakad sa Chapman Road kasama niya. Maoobserbahan mo rin na parang hindi ito makalakad ng maayos kaya kung ito ay totoong umalis man, mahihirapan itong lumayo nang hindi sumasakay sa kahit anong public transportation. Sa paglipas ng mga araw, mas naging malinaw pa na may mangyaring masama talaga kay Deborah. Hindi pa ito nawawala ng ganoon katagal dati at nang hindi rin stable ang kanyang mental at physical na kalusugan, mas pinag-alala pa iyon ng kanyang mga kaibigan. Lahat sila maliban sa isa. Si Gemma ang nagsabi sa kasama sa bahay ni Deborah na umuwi daw ito ng Malaysia upang makasama ang kanyang pamilya. Dagdag pa nito, plano nitong manatili doon ng mga 1 taon para pahingahin ang kanyang isipan. Ang problema lang sa kwento niyang iyon, para makapunta si Deborah sa Malaysia, kinakailangan niyang sumakay sa eroplano. Pero nang nag-check ang mga otoridad upang kumpirmahin ito, wala naman silang nakitang kahit anong record sa kanyang passport na lumabas ito ng bansa. Maliban pa doon, wala ring nakakita sa kanya na umalis ng bahay na may mga dalang gamit, walang local na taxi company na nakapagpasakay sa kanya, at wala ring kahit anong bank activity sa mga nakalipas na araw. Ngayon, pagkatapos ng 16 days na pagkawala nito,
At habang ang mga investigasyon ay lalo pang nagiinit, isang nakakakilabot na bagay ang kanilang nadiskubre. Mga 321 kilometers mula sa Wembley, matatagpuan mo ang malapit sa dalampasigan na bayan ng Salcombe. At ang isang babaeng nagbabakasyon doon ay may hindi inaasahang karanasan ng araw ng June 27, 2021. Naglalakad di umano siya kasama ng kanyang pamilya sa medyo mapunong parte ng Salcombe sa Bennett Road nang nagpa siya itong bumaba sa isang luma at malumot na hagdan. At doon na niya nakita ang nakakatindig balahibong bagay. Sa paanan nito, tumambad sa kanya ang isang naaagnas ng bangkay at wala itong ulo. Emergency. Hi, I just found a body. Oh, go ahead, caller. What's your emergency? I just found a body. Right, okay. A body, is it? Are they breathing? No, they're dead. They look like they've possibly been there like a few days or something. With some flies and stuff. Right, okay. Bear me a second. Let's pop this on. What's the road? Yeah, what road are you on? I'm in Salcombe. You're in Salcombe, sorry. Let me have a look. I can populate, hopefully, where you are. So, Bennett Road, are you quite near the harbour? We're up from North Sand Beach. Hang on, we'll just look at Google Maps. Oh, okay, yeah. So I can see North Sand Bay. Road. Bennett Road, yeah, you are on Bennett Road. Agad naman silang nakipag-ugnayan sa mga otoridad at pagkadating nila doon, ang forensic team ay may nakitang church business card at mga pahina mula sa Biblia na tinapon kasama ng bangkay. Di naman tumagal, napag-alaman nila na ang katawang iyon ay ang nawawalang si Deborah. At dahil sa degree ng decomposition ng katawan nito, hindi matukoy ng postmortem examination kung anong eksaktong dahilan ng kanyang pagkamatay. Ilang araw pa sa kanilang investigasyon, nahanap rin nila ang ulo nito sa parehong area kung saan nakita nilang may skull fracture ito at mga ilang injuries na nagpapahiwatig na ito ay inasulto at na ang ulo niya ay pinutol ng sadya at hindi dahil sa pag-atake ng mga hayop. Tinatansya din ng mga pathologist na si Deborah ay mga 2 linggo ng patay na nagtutugma sa time frame ng kanyang pagkawala. Ngayon, nang tinatrato ito bilang isang kaso ng homicide, tinutukan naman ng pulisya ang paghahanap sa kanyang killer kung saan di tumagal may nakita silang kaagad na potensyal na suspect. Sa mga surveillance camera na nakapalibot sa bahay ni Deborah, may nakita silang nakaka-alarmang pagkilos. Nang tinanong nila ang mga kaibigan nito, halos lahat sila ay itinuro ang parehong tao. Ito ay si Gemma Mitchell na itinuturing nilang pinakamalapit kay Deborah. Nang ito ay nabubuhay pa, madalas na tinutulungan ni Gemma ang ginang na magdaos ng mga spiritual session sa kanyang hardin. Sa katunayan, palaging binabanggit dito sa kanila na si Gemma at ang Diyos ay pinapagaling di umano siya. Ganoon kalapit ang pagkakaibigan ng dalawa or at least hanggang sa mga 1 linggo bago ito nawala. Dahil lumalabas din na sila ay nagkaroon ng pagtatalo dahil sa pera na ikinaintriga ng pulisya. Kung naaalala nyo kanina, nabanggit ko na maraming kinakailangang ayusin sa bahay ni na Gemma. At iyon din ang parehong dahilan kung saan nagsimula ang hindi pagkakasundo ng magkaibigan. Nangangailangan ito ng malaking pera para mapaayos sana ang kanilang bahay agad-agad at ang lumalabas, nangako daw si Deborah na bibigyan niya ito ng 200,000 pounds para tumulong. Pero kalaunan, nagbago ang isip nito at nagpayo na lamang kay Gemma na ibenta na lang ang bahay at i-enjoy ang pera dahil napakaikli lang daw ng buhay. Dagdag pa sa mensaheng pinadala niya dito, mas mapapagastos lang ito ng malaki kapag itutuloy niya ang construction nang wala pang nakahandang pera. At wala ring formal na kasulatan ng dalawa na nagsasabing kinakailangan talagang magbigay ng 200,000 pounds ni Deborah kay Gemma at ito ay mula lang sana sa kagustuhan niyang tumulong. Ngunit dahil sa pagbabago ng isip nito, dito na nagkagulo ang dalawa na ng mga sumunod na araw, lalo pang naging agresibo at mapilit si Gemma patungo kay Deborah. Nang dumating ang June 8, 2021,
Tuluyan ang naubusan ng pasensya si Deborah na nagpadala ito ng text message kay Gemma nagsasabing hanggat hindi mo nabibenta ang bahay, ayoko munang pumunta ka sa akin o sa bahay ko. Sobrang nasa stress na ako. At 3 araw lang pagkatapos noon, naglaho na ito. Buti na lang, gamit ang mga surveillance footage, napagtagpi-tagpi ng mga otoridad ang mga pangyayari sa mga araw na iyon. 6:50 ng umaga ng June 11, makikita mo si Gemang paalis ng kanyang bahay, dala-dala ang isang asul na maleta. At ng mga oras na iyon, nakasuot ito ng isang sombrero. Mga 6:40 ng umaga, nagpalit naman ito ng damit, nagsuot ng mask at inilipat ang dala niyang backpack kanina sa loob ng maleta. Ang surveillance footage na ito ay nakuhanan siyang papunta sa direksyon ng bahay ni Deborah. 7:56 ng umaga, muli itong nakita sa CCTV pero tinanggal naman ito ang suot na sombrero. Gayunpaman, makikita itong may suot pa rin na face mask at dala pa rin ang parehong maleta. Pinaghihinalaan nila na sa mga sumunod na 4 na oras, dito na niya ginawa ang krimen at pinatay ang kaibigan. Dahil ng 12:59 ng hapon, muli itong nakuhanan ng kamera at ng pagkakataong iyon, 2 maleta na ang dala nito. Mapapansin mo ring mukhang mabigat ang mga maletang iyon dahil parang nahihirapan siyang hilahin ito habang naglalakad. Malamang ang mas maliit na maleta ay naglalaman ng mga dokumentong kinuha niya sa bahay ni Deborah na related sa mga pinansyal at personal na bagay na kinakailangan ni Gemma upang mag-forge ng peking last will. Pagkatapos noon, tumawag siya ng taxi para magpahatid pabalik sa bahay niya, pero sa makikita mong pakikipag-usap niya sa controller, kinakailangan niyang maghintay ng mga 40 minutes sa pagdating nito. 4:16 ng hapon, dito na ito nakitang nakabalik sa kanyang tahanan, dala-dala pa rin ang 2 maleta. Gabi ng parehong araw, pumunta naman ito sa St. Thomas Hospital na matatagpuan sa Central London upang magpagamot ng kanyang nabaling daliri. Paliwanag niya sa mga doktor, aksidenteng naipit di umano niya ito pagkasara niya ng pinto. Sa mga sumunod na araw, sa pagsubok niyang pagtakpan ng krimen, nagpadala ito ng mga peking emails sa isang missing persons charity. Nag-send din ito ng mensahe sa kasama ni Deborah sa bahay na umuwi daw ito para bisitahin ang kanyang pamilya sa Malaysia. Pagkatapos noon, pinalipas pa niya ang mga 3 araw bago dumating ang June 26 at ng 8:05 ng umaga, ang kamera sa tapat ng bahay niya ay nakuhanan siyang isinakay ang isang maleta sa kotse na kulay gray na Volvo. Hindi niya pagmamay-ari ang kotseng iyon, kundi nirentahan niya lamang ito mula sa isang car rental company ng nakaraang gabi. Dagdag pa sa kanyang tuso at palihim na plano, reactivate niya rin ang number ng kakamatay lang niyang kapitbahay at ginamit iyon muna upang makipag-communicate sa iba habang iniwan niya ang sariling telepono sa kanilang bahay sa pagtatangkang lituhin ang mga investigador. Habang nasa biyahe patungo Salcomb, tumigil ito ng panandalian sa isang gasolinahan kung saan nakuhanan ito sa CCTV na pumasok sa loob ng store. At pagkatapos magmaneho ng mga lagpas 300 kilometro patungo sa Timog Kanluran, pinarada niya ang sasakyan sa Bennett Road mga bandang 9:12 ng gabi. Pagkaligpit sa katawan ni Deborah, nakuhanan din siya muli sa parehong CCTV na paalis sa area pagkalipas ng 41 minutes. Ngayon, kahit nahuli na ito sa maraming surveillance camera, inakala talaga ni Gemma na ang plano niya ay gumana ng maayos. Ngunit may isang bahagi lang ng kanyang plano na hindi niya nakita. Nang pabalik na ito sa London, pumutok ang gulong ng nirentahan niyang kotse at dahil doon, napuwersa itong pumunta sa isang service station at humingi ng assistance. Ang mekanikong nagngangalang si Lee Garden ay ang inatasang puntahan ito upang mapalitan ang gulong ng kotse. At hanggang sa araw na ito, naaalala pa rin niya ang kakaibang pagtagpo nila ni Gemma. Nang mga oras na iyon, napansin niyang ito ay medyo balisa at distracted at mariin din siya nitong pinagbawalan na huwag pumunta sa likuran ng sasakyan o kahit maglagay ng gulong sa loob.
Dagdag pa doon, nakakapagtaka ring gusto niyang kunin ang lumang flat na gulong. Ayon pa kay Lee, may naamoy rin siyang masangsang mula sa kotse. Ang hindi niya alam, ang amoy ng kamatayan na ito ay mula sa pagkakalagay doon ng bangkay ni Deborah, mga ilang oras lang ang nakakaraan. Pagkatapos mapaayos ang gulong ng sasakyan, agad na bumalik si Gemma sa kanyang bahay. Isinauli ang Volvo sa rental company at itinapon ang asul na maleta sa bubong ng isang shed na pinagmamay-ari ng kanyang kapitbahay. Nang mismong sumunod na araw, doon na nahanap ang walang ulo na katawan ni Deborah. At dumaan pa ang 5 araw bago nila nahanap ang bungo nito. Ngayon, ang mga ebidensya laban kay Gemma ay nagpatong-patong na, kaya nagpasya ang mga otoridad na bisitahin ito ng araw ding iyon 15 minutes bago maghating gabi. Police! Hello there. Hello, how are you? Yeah, good. There's no answer. Sorry, what's your name? Sorry, we're asleep. Are you Gemma? Yeah, I am. Okay, Gemma. Just put your arm a second. Sure, sure. Come on a second. Sorry, could I ask Gemma, do you want to come out? Yeah, sure. Yeah, I just want to see them. Just so see your hands. Alright, Gemma, at this moment, I'm arresting you on suspicion of murder. Okay, you don't have to say anything, but you may have a defence. Do you want to mention one question, something which you later rely in court? Anything you do say may be given evidence, okay? Once we're in the cuffs, Am I allowed to... I'll go explain everything to you. Okay? Should I get some Yeah, shoes sorry. then? What? If you want just one mum sec. inside. Who's inside at the moment? Mother. Your mother? Okay. Is it? If you want to... Oh, can someone lift that up? Yeah. Let's step back inside. Is anyone else inside? Just your mum? Yeah. There is someone else inside, No, or just that's your just mum? my mum, yeah. Alright, do you want to... Should I bring her or... Bring her in. Bring her? For a minute. Well, yeah. we're just going to come in for a sec, okay? Sure. Pagkatapos nila itong dalhin sa estasyon, agad nilang sinarado ang bahay upang halughugin ang loob para sa kahit anong ebidensyang pwede pang iugnay sa kanya sa pagpatay kay Deborah. At doon na rin nila nakita ang iilang personal at pinansyal na dokumento ng ginang, pati na rin ang isang peking will na ginagawa ni Gemma sa kanyang computer. Nakasaad sa will na iyon ang pangalan niya at ng kanyang ina bilang mga beneficiary sa mga naiwang property at pera ni Deborah na ng mga panahong iyon ay nagkakahalaga ng 700,000 pounds o mga nasa 47.9 million pesos. 2 araw pagkatapos niyang maaresto, sinimulan na rin ng mga otoridad ang kanilang opisyal na interogasyon sa kanya, dala ang lahat ng nakalap nilang ebidensya laban dito. They've said that the person driving the Volvo waited in the car all that time with the windows down and the front door open, the passenger door open, when it was literally chucking it down with rain and it was windy. Why is that, Gemma? No comment. The car stank, didn't it, Gemma? No comment. Stunk of a dead person. No comment. Stunk of Deborah's decomposing body. Is that right, Gemma? No comment. Kagaya sa interview na ito, piniling manahimik ni Gemma at tumangging magbigay ng kahit anumang salaysay o kahit ang sarili niyang bersyon ng kwento. Sa kabila din ng pagtanggi niyang magsalita, nagsimula pa rin ang kanyang trial 1 taon pagkalipas ng pagka-aresto nito noong October 11, 2022. Sa korte, nagbigay ng salaysay ang depensa na wala di umanong ebidensyang sumusuporta na ang katawan ni Deborah ay tinago sa maleta dahil sa kakulangan ng DNA evidence. At wala rin daw ebidensya na nag-away ang dalawa sa bahay nito. Dagdag pa nila, ang pinsala daw sa bungo ni Deborah ay maaaring dahil sa pagtulak sa kanya o di naman kaya ay dahil sa isang armas. Pero wala din namang may nakitang kahit anong murder weapon sa area ng crime scene. Sagot naman ng prosekusyon, may motibo si Gemma sa pagpatay at iyon ay dahil sa pera. Na pagkatapos niyang kinitil ang buhay nito, gumawa pa ito ng peking last will upang makuha ang pera at ari-arian ni Deborah para ipaayos sa kanilang bahay. Makikita mo ring wala talaga itong puso
dahil sa pagitan ng mga araw ng pagpatay niya sa kaibigan hanggang sa pagligpit niya sa katawan nito, nakuha pa niyang makipag-date sa London Zoo kasamang isang taong kakakilala niya lamang online. Dagdag pa rito, dahil ito ay may degree sa Human Sciences at Experimental Anatomy, may taglay talaga itong kakayahan upang putulin ang ulo ni Deborah ng malinis, bagaman hindi gaanong klaro kung bakit niya iyon kinakailangan gawin. Sa huli, hindi naman nahirapan ng mga huradong gumawa ng desisyon dahil pagkatapos ng 7 oras na deliberasyon noong October 27, si Gemma Mitchell ay hinatulang guilty sa pagpatay kay Mi Quen Chong. The sentence of the court is one of life imprisonment, and the minimum term of imprisonment that you will in any event be required to serve will be 34 years. You set off early from your home address, taking with you a large suitcase, which it was evident from the CCTV was either empty or had very little in it. You went by public transport to her address, and you stayed there for over 5 hours. The suitcase that you had taken to the house was now very obviously full and heavy. I have no doubt that you had killed her whilst you were at her house, and absent any explanation from you, given that you went no comment throughout your police interviews and did not go into the witness box, I am driven to the conclusion that you went to her house that morning with that intention in mind. You have shown absolutely no remorse, and it appears that you are in complete denial as to what you did, notwithstanding what, in my judgment, amounted to overwhelming evidence against. Siya ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong ng may minimum term na 34 years, nang ibig sabihin, hindi ito magiging eligible sa parol hanggang sa araw ng July 10, 2055. During sa trial ni Gemma, binasa din nila ang statement na isinulat ng kapatid ni Deborah na nakatira naman sa Malaysia. At sa kanyang salaysay, sinabi niya na hindi pa rin niya naintindihan kung paano namatay ang kapatid, kung ito ba ay nagdusa, dahil ang misteryong ito ay gugulo sa kanya panghabang buhay. Hanggang sa araw na ito, hindi inako ni Gemma ang responsibilidad sa pagkamatay ni Deborah, kaya marami pa rin mga katanungan ang hindi nasasagot. Ang klaro lamang ay ang motibo niya sa krimen, ang kanyang kasakiman. Nakatagpo siya ng mahinang taong nagtiwala sa kanya na makakatulong itong mapabuti ang kanyang mental na kalusugan. Pero sa huli, ito rin pala ang parehong taong tatapos ng kanyang buhay ng mas maaga. Pagkatapos pa ng pagkakakulong ni Gemma, marami sa mga dati niyang kaibigan ang lumantad upang magbahagi ng kanilang karanasan sa pagkikipag-ugnayan sa kanya, kung saan halos silang lahat ay nagsabi na ito ay dati nang mahilig magnakaw ng pera at minsan kahit ang asawa o boyfriend ng iba. At ito ay nagpapatunay lamang na dati na talaga itong traidor at may maitim na budhi. Hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.